Mr. President, noong pong budget briefing ng NTC, halos isang buwan na ang nakararaan, ay nagtanong po ako tungkol dun sa ICT modernization project nila na nababahagi po sa dalawang components. Ito po yung Global System for Mobile Communication or GSM, Active and Passive Monitoring Equipment, at may kasama pong Network Benchmarking Equipment. Ito pong dalawang components na ito ay nagkakahalaga ng halos ₱1 billion, Mr. President. At ang project na ito ay na-approve po ng 2021-2022 o halos 3 na taon na po ang nakararaan. Tinatanong ko po noon, bakit po yung network benchmarking na nagkakahalaga po ng 300 million ay napag-alaman po ng representasyong ito na ang nag-supply pala itong EBIS solution at ang EBIS solution naman ay bumili lamang sa Versatest Company na nung panahong yon ay nagkakahalaga lamang ng 24 million. May kasama na pong test drive vehicle yon. Para lamang po masiguro ko na tama na ganun halaga nga ang pagkakabili nung panahon na yon, 2021-2022, ay pinakiusapan ko ang aking isang kaibigan na kontakin niya yung Versatest Company kung magkano ngayon ang set nung network benchmarking equipment. Lumalabas po sa panahon natin ngayon, kasama na rin po yung drive test vehicle, 40 million po. So parang totoo po na 24 million lang nung panahon na bilhin yun. Bakit po 390 million? Ngayon po, para maging maiksi lang po ang pagtatanong ko nung panahon na yon, sinikap ko pong at nagtanong nga po ako kung operational po yung mga equipment na yon. Ang sabi naman ng NTC, operational. Nung tinangka ko pong itanong sa kanya para purbahan natin kung operational, ang sabi nila ay hindi po namin pwedeng matest ngayon because of the problem of power supply. Hindi ko po maintindihan yung mga ganong pangangatwiran, Mr. President. Yung power supply po kasi nabibili yung kahit saan at kahit kailan. Ito po ay binigyan ko po ng konting diin, Mr. President, dahil sa kahalagahan po nitong mga equipment na ito, sa akin pong pagkakaalam, dahil ako po ay nagtanong, ano bang gamit nitong dalawang components na to? GSM Active and Passive Monitoring Equipment at Network Benchmarking. Nagagamit po pala ito sa maraming bagay. Napaka-importante palang gamit ito. It can be used to combat terrorism. At nagagamit din po sa mga calamities. Yung pagbaha, yung mga paglindol na yan, halimbawa may mga natabunan mga kababayan o kaya may nalunod sa baha. Nagagamit po pala itong mga ito. Sana kung talagang operational po ito, Mr. President, ang dami pong nangyari. Nasakuna. Sa Mindanao po, nauna yung lindol. Pagkatapos, pumunta sa Cebu ang lindol. Pagkatapos, binaha pa. Kung totoong operational po ito at nakagagamit talaga, nakakatulong po. At portable naman po ang mga gamit na ito, Mr. President. Bakit hindi po nagamit ito? Kung operational sila, bakit hindi po natin mapatunayan na operational sila? 3 sets po kasi ito, Mr. President. Ang isa po ay inassign sa NICA, meron po isa sa PSG, at yung isa ay nananatili sa NTC.
Ito po yung mga gamit nila, Mr. President. Restoring communication, connecting the disconnected. During a typhoon or flood, cell towers often collapse, power fails, and fiber lines get cut, meaning people can call for help. By deploying portable GSM base station on vehicles, drones, or backpacks, victims' phones can reconnect to the network even if only for text or calls. They can send SOS messages, location pins, or voice calls. Example po, Mr. President, a stranded family on a rooftop can use their phone to send an emergency message once a drone carrying temporary GSM signal hovers above. That single reconnection can trigger a rescue operation immediately. Yung mga drones naman po for search and rescue operations, the drones are equipped not only with cameras but also with thermal sensors to detect body heat at night or through debris. Loudspeakers to communicate safety instructions, mini GSM repeaters to extend mobile signal coverage. I can go on and on, Mr. President. Pero bakit wala man lang tayong nabalitaan na nagamit ang napaka-importanting mga equipment na to save lives? Ngayon po kung ang dami ko pong gustong itanong, I can even test the NTC sa bawat sagot po niya sa mga tong na ito kung talagang operational o hindi itong mga bagay na to. Kasi po, if you are unable to competently answer all these questions, baka I might ask the good sponsor to defer momentarily consideration of your budget. Bakit po hindi kayo nagbigay ng report? Ito naman po ay pinangako ninyo. Ipinangako nila, Mr. President. October 22 po yun eh. So, mahigit pong isang buwan. Para sana hindi na humaba ang pagtatanong na ito. Bakit naman po ayaw niyong magbigay ng report? Sa kabila ng lahat na kayo po nangako naman na magbibigay po kayo ng report para ma-address po natin itong problema na ito. Kasi po, Mr. President, kaya pala, base lamang po sa mga datos, Mr. President, kaya pala hindi talaga maging operational. Nagkulang po sa training eh. Isa po sa requirement dito, meron pong training sa Israel. Ang problema, nakita ko po sa communication ng NTC, pinalabas po nila, doon sa sagot nila sa Commission on Audit, nakapag-training yung mga ilang tao na kanilang nilista sa Israel. Pero sa datos po na nakuha ko, Mr. President, ito po ay mga text messages na nakuha ko. Hindi po nangyari ang training sa Israel sapagkat hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Tama po ba yun, Mr. President? Tama ho kayo, Senator Marcoleta, na hindi po pumayag yung Ministry of Defense of Israel at kailangan din po ng coordination with our Department of Defense dahil po may mga national security component itong technology. At willing naman po ang NTC to give you a briefing in confidence because of that national security component. Pero eventually po, naayos rin po yung mga papeles, natuloy naman po yun yung training. Hindi nga po natuloy ang training, Mr. President. Kaya kanina po, sa pagtatanong ni Senator Risa, ito po, mayroon pong report na ipinakita ho sa akin. Natuloy sila sa Tel Aviv, Israel on September 3 to 8.
So meron pong meron po silang meron naman natuloy naman po after the clearances na kailangan lang ho nila. Anong date po, Mr. President? September 3 to 8, 2023. Ito po kasi yung mga text messages, Mr. President. How are you? September 7, 2023. The delegation left this morning. Got no training as Ministry of Defense permission has not been granted. Got a lecture by my colleague Mir, CEO of Sensor 7. They got Sensor CEO presentation, which is completely unrelated. I saw the delegates after the presentation. Judith and Yaron took them for dinner. I joined for a few minutes not to create impoliteness crisis and left. Nat was not bitter at the end. He accepted that Ministry of Defense did not allow training. In short, notice and to non-end user trainees. Hello, no doubt they got no training on P6 systems while in Israel. We had no mod clearance. Wish you Happy New Year. Hindi po natuloy eh. Yun pong sinasabi nila, Mr. President, kagaya rin po ng kanina, misgivings ng ating Senator Risa. It borders on dishonesty. Siguro po kung nag-submit kayo ng report para na-trace out natin ito, hindi na sana humaba po at humantong dito ang pag-uusap natin. Bakit po ninyo sasabihin na natuloy sa Singapore? Naipapakita po natin na pumunta ang mga tao sa Singapore pero nag-sightseeing sila. Hindi po sila nag-training. Yun po yung kanilang sinasabi, Mr. President. So, Senator Marcoleta, ito binabasa ko po yung authority to travel to Israel of September 2 to 7 and ito po yung kanilang objective training on technology update for the project of ICT modernization program, upgrading of quality of service system and network benchmarking platform of the National Telecommunications Commission conducted by eSolution Incorporated on September 2 to 7, 2023. So, but the commissioner promised to send you an official report and she can also go see you to brief you para po. And also kung kayo po ay interesado, pwede rin nila ipakita yung kanilang equipment, Mr. President. So na tumatakbo na siya, all systems go. So sinasabi po ba ng NTC Commissioner, Mr. President, totoong nangyari ang training sa Singapore po, one day nangyari po yon. Pero ang sinasabi natin yung sa Israel, nakalagay sa communication, talaga pong pumunta nga sila sa Israel, pero wala pong training. Iba po ang nangyari doon. Yan po ang tunay na pangyayari. Dito po merong mga 100 tao po ang pumunta. May picture rin po ng kanilang mga activities. So, dito po sa report, nag-training ho sila. But they can provide you with a more extensive report po. Tapos andito rin po yung mga attendees. Yun nga po, ang gusto ko lang malaman ngayon, Mr. President, kung NTC Commissioner, ipipilit niya na talagang may nangyaring training sa Israel. Meron pong communication na pupunta sila talaga ron. Nagpunta nga sila, ngunit hindi po training ang napuntahan. Dahil wala nga pong training, dahil hindi pumayag ang Ministry of Defense ng Israel. Benchmark Platform 3.
rin po ito, may certification rin po na as attachment. Nakasulat po dito, Engineer Jeffrey Alvaro for successfully completing the System 2 Quality of Services System and Networking Benchmarking Platform Training. So, nandito rin po sa certificate of na ibinigay. Mr. President, kahit na po 1,000,000 certification ang ibigay sa atin, ang pinag-uusapan dyan, Deep 6 po yan eh. Ang sinasabi ko po, pwede po bang sabihin ng NTC Commissioner na talagang may nangyaring training sa Israel? O nagpunta sila doon? Nag-sightseeing lang, Mr. President? Ng certificate, walang nakalagay na sa Israel. Yun po yung sabi. Well, Mr. President, meron kasing certification, kaya binabasa ko lang po yung certification, no? Kung ano po yung nakasulat ho dito. Nakalagay po dyan, Mr. President, na certification galing mismo sa nag-train sa Israel? Ang nakasulat ho dito ay si Mr. Yaron Windmiller ng PIC6. Pero Hindi po yan ang training sa Israel, Mr. President. Hindi po yan. Okay. Yung pinag-uusapan at training kaugnay po ng mga components na pinag-uusapan. Okay. Kaya kanina ko po tinatanong, para huminto na po ako, aminin niyo po ba na totoong nagpunta sa Israel yung mga taong nilista ninyo? At sila po talaga yung nag-training sa Israel? Well, ang explanation ho sa akin, Mr. President, yung mga tao pumunta ho doon, may lecture ho silang inattend at meron rin po silang training. Dito na yung training. Meron rin silang training na ginawa ho dito. No, dahil nga, gaya ng sinabi niyo po, hindi ho pumayag yung Ministry of Defense ng Israel. Yun nga po eh. Oo. Kapag hindi pumayag ang Ministry of Defense, kahit kailan hindi makakapag-undertake ng training sa Israel. Tama, Mr. President? May misleading ho kasi itong certification. Misleading po talaga. Oo. Kaya ang sabi ko nga po, kung ipipilit ng NTC Commissioner, baka pwede nating isiro na lang ang budget nila. Oo. Gusto ko lang na malaman kung magtutotoo po kayo eh. Mr. Kanina po nagsisintimiento na si Senator Risa. Kaya hindi kayo forthright sa inyong... dito po, it already borders on dishonesty. Well, Mr. President, ako naman, in fairness naman kay Commissioner, she was explaining, ako binabasa ko lang po yung attachment. Hindi, kayo po wala, hindi po kayo kasali rito, Mr. Sponsor. Oo. Nagkataon lang po kayo ang sponsor, kaya kayo po yung Kasi kinakausap I'm not ko. privy to the activity. Pero ang explanation ho sa akin, pumunta ho sila sa Israel, nagkaroon ng lecture dahil hindi ho pumayag yung Ministry of Defense. Pagbalik niya ho nila dito, nagkaroon ho ng training sa equipment and more lectures po. Yun po yung sequence of events, Mr. President. So yun po, ako binabasa ko lang ho yung Senator Marcoleta. Opo, ako'y nalulungkot. Kaya medyo mislead ako kasi nakasulat ho dito training eh. Pero lecture pala yung nangyari ho doon. Hindi po talaga training yan. Kung pag-uusapan po yung training na nire-require para po magamit po natin yung dalawang equipment na binili. Napakahalaga pa naman ang gampanin ng dalawang equipment na yun. Kung hindi magagamit dahil sa kawalan ng training, baka pwede ko pang ipakita sa NTC Commissioner, Mr. President, na nagmamakaawa nga sila na bumalik doon pero ayaw nang pumayag talaga eh. Kaya po walang training na nangyari. Para po naman malaman natin kung talagang po ayaw po ninyo talagang aminin ng direkta, pwede po ba niyan sagutin, kung nasagot po ninyo to, baka maniwala kong operational yung mga
Additional equipment. naman po. Totoo na nagkaroon noon ng issue with the power supply. Pero naayos naman po, in fairness. Hindi po totoo yun, Mr. President. The power supply is not the question here. Power supply kahit kailan, pwede mong bilhin yun. Tatanungin ko na lamang po ang NTC para lamang po ma-prove natin kung talagang operational po ang mga equipment na binili ng halos 1 billion pesos. What is the current ARFCN or ERFCN your system is locked on right now? Check lang po ng technical experts. Yes, natin. Mr. President. Very technical. Ano po yung frequency ulit, Senator Marcoleta? Ano po yung current ARFCN or ERFCN ng sistema na nakalain sa ngayon? So tatanungin lang ho natin sa mga technical experts ho natin. Number lamang po ito, Mr. President. Habang hinahanap po, Mr. President, ito yung susunod na tanong. Is your system showing sync archive or sync achieved or no sync at this moment? Alam po ba niya, Mr. President, kung ba't sila nagtatagal? Hindi po operational eh. Kung operational po yan eh, isang segundo lang po, alam na nila yung sagot eh. Well, unfortunately, Mr. President, ang explanation ho sa akin, hindi ho siya real-time. So, hindi ho nila hawak yung... Hindi po yun ang sagot data. eh. Kaya nga, mapapansin natin ngayon, hindi operational yan. Ito pa po ang tanong, Mr. President. Is the system decoding BCCH or PCH right now? Unfortunately, Senator Marcoleta, yung tao o yung team na may kaugnayan dito sa equipment, no? Wala ho dito. Hindi ho siya... Yun na lamang po ang sasabihin nilang sagot, Mr. President. Pero sa totoo lang, Ito po, ewan ko kung masasagot ko yung mga tanong nyo. ARFCN 8, ewan ko kung tama ho to, or ano, bola ho to sa loto, di ko alam. Pero ARFCN 839, tapos may 24, may 837, may 839, 28. Tumama ba ho ako? mali po lahat, Mr. President. Hindi ako tumama. Wala pong tama. Sinasabi ko po, lahat po ng tinanong ko sa inyo, na pag hindi, tatlo pa lang ito eh. If I continue, lahat po nito hindi nyo masasagot. Ang ibig sabihin yan, hindi po operational. Sayang po eh. Ang sinasabi ko po, this is almost 1 billion pesos. Mahal nga. Nakatulong na sana anti-terrorism, lalo na po yung paghanap ng mga kababayan nating nalunod sa baha o yung nabaon sa mga... Ang dami pong gamit nito eh. Kung operational po yan, yung unang tanong ko pa lang, 1 segundo, 2 segundo, tapos na tayo, Mr. President. The fact is, hindi sila operational. So I will not belabor this. Hindi po kayo nagbigay ng report. Hindi ko po alam kung bakit. Isang buwan po yun. Naghihintay po ako. Ang binigay po ay submission ng DICT
Ito po. Para i-cover lang kayo ng DICT, Mr. President, response to requested documents and clarification during the Senate Committee on blah, blah, blah. Mr. President, ito po indikasyon lang ng kawalan po Sabi niya, operational status of the 950 million pesos, no specific details. Cost and supplies, supplier details, the submission lacks an itemized financial breakdown. Training and knowledge transfer, no documentation on required training. Verification of functionality, no data. Ano po ba? Well, Mr. President, the commissioner is here and bukas na bukas po magbibigay ho sila ng detailed report including yung doon sa mga katanungan niyo po kanina doon sa ARFCN. Kung hindi ho nila bibigay, we won't approve their budget po by lalo na NTC, marami itong kasalanan Dahil yung SIM card registration, palpak pa ho yung implementation. Kaya ako ho, kung hindi ho magbibigay ng report ho sa inyo, ako na ho mismo magde-defer ho ng budget nila sa this week po. Sige po, kahit na medyo nakakayamot na po ang pangyayari, Mr. President, dahil kayo naman po sila po ang nagkulang, tatanggapin ko yung report sa dalawang condition po, Mr. President. Aminin po ng NTC Commissioner na wala pong nangyaring training sa Israel patungkol dito sa paggamit ng dalawang equipment ng modernization ng ICT, ng NTC. Isa po yun. Pangalawa, aaminin po nila na sa ngayon hindi po operational ang mga equipment na to. Well, Mr. President, ang sabi po ng NTC Commissioner, doon po sa Israel, lecture ang nangyari, hindi po training. No, lecture. Kung ganyan po ang palagi pong sasabihin nila, hindi po kayo talaga nagsasabi ng totoo. May kahalo na pong dishonesty ito. Meron naman ako nakitang picture na may lecture po. In fairness, nakaupo sila sa conference room. Andito po, we can submit to you the report. Doon po sa question number 2, whether it's operational, tama ho kayo, matagal hong hindi siya operational, pero ngayon operational na ho. Yan po ang report ho sa akin. So biglang naging operational ngayon? Kailan ba na? Can we require, Mr. President, the NTC Commissioner to produce a certification from the government of Israel na sila talagang nag-undertake ng training, hindi yung P6 na yun na kasama lang po nila yun Nag-sightseeing sila sa Israel. Yun po yung tunay na nangyari at can be proven by the facts na hawak ko po ngayon para hindi lang tayo humaba. Well, to clarify ho, just to be accurate doon po sa inyong katanungan, hindi ho sila nag-training. Yun po ang sagot. Hindi pala kayo nag-training. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo magamit. Hindi po magagamit ito without proper training from Israel. Sila lang po ang makakagawa nun. Kahit ano pong pagbabaluktot ang gawin ninyo, talagang hindi nyo mapapakinabangan ito. Sayang na sayang po. Halos 1 billion pesos. At kailangan pong magamit ito, lalo na po sa mga sakunang nangyari itong mga huling araw na ito. Kaya po nakagagalit naman na parang gusto nyo pang pasinungalingan lahat ito. Hindi ko po alam kung anong report ang ibibigay nyo sa akin. Well, Senator Marcoleta, they'll provide you kung yung update po dito sa equipment na ito, a chronology of events kung ano po nangyari. At I agree with you, tinitignan ko yung capability nitong equipment ay marami hong magagawang tulong ho sa atin, lalong-lalo na yung pag-evaluate po ng quality and data service ng mga telcos ho natin. So they'll give you po a report, much extensive report before the weekends. Or tomorrow, actually. I-report nila tomorrow.
Yes, Mr. President, at pagkakuha ko po ng report ay Open rin ho sila sa demonstration. I will confer with you, Mr. Sponsor, para makita nyo po yung sinasabi nila at saka yung sinasabi natin at kayo na pong magpasya kung ano pong gagawin nyo sa budget ng NTC. Correct. At pwede open din ho sila mag-demo kung mamarapati niyo po. Mas maganda po yun. Kailangan patunayan po nila. Bukas po, dito. So bukas po, pwede ba dalhin dito yun? Pwede ho nilang dalhin po yung equipment. At Makakapag-demo kayo bukas? Yes, Apo. masasama. Anong oras ho kayo pwede? 10 o'clock. Hindi, ano yung ide-demo nyo po? Yung equipment po. Di-demo nila tomorrow. Bukas ho. Kanino po equipment galing? Yung sa NICA o yung PSG? Baka mamaya hiniram ninyo. Yung sinasabi ko yung sa inyo. Sa kanila po mismo, yung gamit ho nila. Anong oras po? 10. Mga 10 o'clock? Oh, I want to know the extent of the demonstration, Mr. President. Marami po ito, ha? Bo, lahat ho yun, dadalhin ho nila rin yung technical person. Pwede nyo masabi, halimbawa, magbibigay ako ng 10 cellphone numbers, alam nyo kung nasaan? Kasi kung hindi po, walang capability na gawin nyo bukas yun, it's a waste of time, Mr. President. Yung mga ide-demo ho nila, ang request ho nila ay magpag-usapan ho through an executive session kasi mayroon ho talagang capability na ganun na hindi ho naman pwedeng sabihin sa publiko, no, dahil ginagamit rin to for national security purposes. But they're open ho to i-demo ho sa inyo yung capability nitong equipment. Hindi po sa akin, sa ating mamamayan nyo i-demo dahil sila po ang nakita nangangailangan dyan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Salamat po Marcos. sa Bukas ho, pasensya we ninyo. see you at 10 o'clock. Si Commissioner po ang pupunta ho dito at makikipag-coordinate po sa inyong tanggapan.